a bit more 50-50. Pero yun nga lang, madadali lang si Justinian sa kanyang hero pool kasi Akai and Yi Sun Shin have just been taken out. Mabilisan yung mga bans natin for ban 4 and 5 for both teams. Well, I think I get the idea of the alter ego na bawasan nila yung set of heroes, comfort heroes rather ni Justinian. Kasi si Justinian yung much more na nagdadala ng laro talaga sa Sino versus Time. The moment na mahawakan niya yung ball game, ando na yun eh, dire-diretso na. But at last naman yung magiging present for AFK, which is nakita natin, uy, Ooh, pero debut pick, Balmond, ang gagamitin. games have gotten. Kasi yung medyo lopsided yung game 1 and game 2 natin in terms of draft. Pero dito nakita natin na kung yung execution yung nilinis ng Versatime to game number 2, sa game number 3, mukhang mas nilinis pa nila yung draft nila and it's gonna be a battle of pindutan na lang kasi Alter Ego versus Versatime ngayon. It's gonna be engage versus counter engage because of that Zetian pick up kasi mahirap yung sabihin kung ano talaga yung mangyayari when it comes to team fight objectives. And I think it's a good point na na-mention mo 'to, Miggy, nung game number 2 kasi pindutan sa pindutan na yung magiging labanan. Makakaramdam naman dito si AFK sa burst ng isang Phoenix. Dadamputin lang ng isang Lantern. Si Kojic ay mawawalan ng mana. Alexander yung mag-a-approach doon being the Hylos. Pero deadma lang yan sa kay Alexander dahil makunat naman ang isang Hylos. Nga naman, no? The factor right here for the alter ego, ganito lang yung gagawin nila. Pero Justinian, mukhang galit yung isang Balmond, in-early niya na yung mga objectives. Ayun na nga, early indeed. Kasi ito yung mapaka-early na bisita. And ayun na nga, si Justinian na force out yung flicker ni Dalvin. And that is as good as an opener can get for the side of Versatime in the past few games. And na, ngayon kasi alam naman natin, mas mabilis ang Balmond sa pagki-clear ng kanyang jungle camps versus a Fredrin. So ngayon, it's a matter of who's gonna get the first pick up or pick off before the turtle fights. If not naman, magbabalagbagan sila sa retry para lang ma-secure yung turtle na yan. Maganda yung pinapakita ni Justinian na trying to use this Balmond. Pero 3 sa 3 yung magiging labanan. Si AFK yung maiipit doon, si Afan yung lalalim. Babalik muna siya sa base nila. Kailangan niya muna magpagaling. Dahil yung binibigay niya na versus time with this Balmond and even Kojic and AFK on the side, gumagana siya ngayon, Miggy. Yun nga, maganda nga yung rotations nila with Balmond na ngayon masesecure pa nila yung turtle kasi eto na nga, binisita na sila ni Castle. Saktong-sakto Uy! yung dragon form at makukuha ni Justinian yung turtle pero at mabibigyan pa nga bonus chicken si Afana makukuha. So, eto na yun na for the versus time. Sinubukan ni Dalvin na ilapag yung Phoenix of the Fury pero delay yung pagkakalapag na yun, nawala na agad si Afan bago pa masundan ng isang crowd control coming from Dezetian. But this time, 2 kills in favor of the Versatime. Maganda yung pinapakita nila ngayon, nakakuha nila yung unang pagong at masaya yun para sa side dahil matutulungan nila yung team nila para makadalaw dito sa may top lane. At hindi pa rin tinitigilan nila Kojic as well with AFK na bawasan itong si Dalvin for this mid laner. Tuloy pa nga, Fatal Links connects to a fan. Ngayon, 3v3 scenario pero outies na agad si RP Alexander na iwan sa gitna ng tatlo. At si Kojic na lang ay bibigyan ng lampara. Tapos, ayun na nga, Justinian secures it. And now there's a possible invade coming from Versatime to secure that purple buff on the side of Alter Ego. Yun lang, nangyari pa doon na nabawasan ang isang Alexander being the high loss. Wala din kasi siyang ultimate, so yung glorious pathway hindi niya pwedeng ilapag para makaiwas. But at least okay lang naman dahil Roamer yung natanggal sa side ng Alter Ego. But this time, 10k in favor of the first time, 2k lead gold yung hawak nila na yaman ngayon. 30 seconds cooldown for another set of the turtle. Pero hindi maganda game marks for the Alter Ego dahil magsisimula na mag-spike or umangat yung confidence dito ng versus time dahil nakakakuha na sila with this Balmond pick. You gotta respect the timings that Verso has in their lineups kasi yung Fatal Links na yun nakikita natin, hindi naman nagaanap ng big play si AFK. Gusto niya, efficient siya sa paggagamit ng Fatal Links niya and true enough, yung binibigyan niya with his Fatal Links, yun yung kailangan or yung opportune pick off para lang ma-set up yung kailangan gawin ng Verso time all the while. Ito, 2v1 scenario onto the side of Castle.
Pero eto na nga, apakaganda ng puwesto ng Versatime dito sa turtle take na 'to. Medyo maganda doon, Zaman Force ay ibababa. Apat na maglalaro ngayon sa side ng Versatime. Black Dragon form ay ilalapag na rin dito. Mababawasan lang ng konti si Castle pero nakuha niya yung zone para itaboy ang isang Sora sa side ng Alter Ego. Turtle is down, si Dingara yung may iwan doon sa may top. Di ata maganda tumigi dahil binibigyan mo ng gold plate ang isang Dingaray with that Claude. Ayun na nga, pero si AFK handang-handa para maka-connect kay RP, pero makakalakad ba si RP? Wala siyang flicker kasi, pero Purified drop. Pero nasabayan at nasaktuhan with the Zaman Force. Talagang hinintay ni March mag-purify si RP bago siya maglapag ng Zaman Force para siguradong makakapture siya sa slow. Pero ito na nga, mawa 1v1 scenario pa. Justinian possibly going down, pero apakakunat niya because of that buff that turret gives him being under the area or aura ng outer turret. Ang hirap naman nito. Tina-try na magkaroon ng trade mula dito sa may bottom lane yung Final nangyari sa top links! lane. Fatal Legs yung ibababa dito. Si Castle yung papasok na sunod. Si Kojic yung babanda doon sa may gitna. Pero si Dalvin yung mawawala sa kamay niya. Sushin will do its job. Oof! Going one na kay Kojic. Makukuha pa rin ni Justinian. And that will be another kill coming from Castle dahil tatlo yung maglalaro dito sa may bottom lane. Ayun na pala yung kailangan na win condition ng Versatime is na to make sure that before the turtle fight, kailangan first turtle fight, hindi maka 4 or mga 3 kills yung isang hero ng Alter Ego kasi nakita natin with that controlled discipline, they were able to just slowly creep their way up into a significant gold advantage. This is a 4,500 gold lead. Pero ito na nga, nag-engage sila. They have no fear Shakespeare para maka-engage at maka-invade dun sa side ng Alter Ego kahit open pa at up yung mid lane turret nila. Even si Afan, hindi siya makakuha. The Fredrin itself, the jungler of the Alter Ego, nahihirapan silang kumuha ng resources. Lamang na lamang din in terms of the money. Yung side ng Versatime dito, 19k lead gold in favor of the Versatime. But now another set of the turtle will be up. Si Dingaray yung makikipagpalit ng pwesto para somehow mag-push itong wave ng minions doon sa may bottom lane. But yung approach ni March ngayon ay magsisimula na. Masyado na siyang confident dahil alam niya na nagko-connect si AFK Justinian and as well with Castle. Ayun na nga yung nakakatakot kasi ang ganda ng setup ng at pick off potential ng Versatime kasi pinampi-pick off ni AFK yung kanyang Fatal Links. Hindi siya naghahanap ng multiple pang moments talaga or pang highlights. Yung gusto niya talaga efficiency. At ito na nga si Nino yung pinupuntirya, pero this is a great showing for Versatime. 5,000 gold lead nga naman yung kanilang lamang against Alter Ego. Susubukan na mag-clear dito ng Alter Ego. Pero parang mahihirapan sila dahil malilito na rin si Shauki kung sino yung gusto niyang i-shifting skies. At dalawa yung mag-a-approach. Hindi din naman for the second skill ni March. Nakita na nila yung pwesto dito ni Justinian. Mamamalayan pa ata dito ng Alter Ego. Tatlo yung magsasama-sama sa may mid. Pero hindi nila susubukan na mag-approach coming here for Castle. Alam nila yung gagawin. Doris Pathway ibababa. Apat yung maglalaro. Black Dragon form ay magagamit na rin. Maiipit si Alexander doon mag-isa sa loob. Rome pa nga yung maiipit with that release of the skill. Pero si Dalvin yung mangangalahati ng buhay. Fury of the Phoenix pero haharapin niya muna ng konti. Flicker will be forced na rin para kay Dalvin. Mawawalan na nga sila dito ng dalawang players. Si Alexander yung maglalaw for the Alter Ego at mababasag ng ganong kabilis lang for the side of the Versatime itong turret dito sa may mid lane. Versatime back with a vengeance kasi ayun na nga, sila yung talagang gusto magbigay. Nagkasagutan pa nga with the Fatal Links and the Shifting Skies. Pero si Nino pa yung mabibigyan. Zaman Force has been dropped pero si Afan yung natira doon. AOG to counteract pero Kojic was ready to deal the final blow kay Afan, kay Yasuke. Alam naman natin na pag wala na yon, it's a 15 seconds before the Lord fight and no jungler in sight of Alter Ego at naka-bonus pa sila, nabigyan pa nila si Alexander. Grabe yung snowball dito ni Alexander. Rather kay Castle, pinasok na lang sa loob ng kapa ng isang Yuzong ang isang kabayo for Alexander. Mawawalan ngayon yung Alter Ego. The Lord will be up para sa side ng Versatime.
Apat ngayon yung maglalaro. Hindi ata magandang approach 'to. Fury of the Phoenix ilalapag dun. Si Afan yung naka-ready pero parang sayang yung ultimate na i-drop mo dun knowing na meron kayong kailangan depensahan na wave and especially this Lord na makukuha ng Versatime. Agree. May yung paggamit kasi ng Fury of the Phoenix when you have to use it for utility, medyo masakit siya eh. Kasi alam naman natin na maglo-lord yung Versatime pero siguro ginamit nila yung pang-scout. But then the exchange doon or the trade of value that happens is ang tagal kasi ng cooldown ng Fury of the Phoenix. So as much as knowledge is power, knowledge comes at a cost eh. Kaya alam naman Hmm. natin medyo mahirap. And then looking at the items naman, not too far behind naman yung matchups natin sa gold lane. Pa-Trinity na rin naman si RP. Pero mukhang may conceal play naman coming from AFK. Parang gusto nilang sabayan. Maka-push man lang yung Lord. Kasi Holy Shields are now down on the bot and the mid lane. So ngayon, tutuloy with the Black Dragon form. Shake. Pero mag-iingat pa rin sila, si Diregay magbababa dito ng Blazing Duet, hindi pa rin sasapat yon, 5 pa rin yung buhay para sa Sign of Versatile. Nangangalahati naman si Alexander, masusundan din siya ng another gold point dito para kay Verso. And even AFK ay gumagawa din ng play, wala ng flicker, ng force na nga para basagin itong turret dito sa may mid. Susundan ng apat dito sa may bottom lane, Lord is marching, dire-diretso na for the Versatile, hawak na nila yung bola. Pero again, mag-iingat pa rin sila, but Castle, hindi siya nag-iingat dahil yung passive ng isang Yuzong yung kumakagat pa para sa side ng Versatime. And Alter Ego, wala silang ibang magagawa kundi depensahan yung base nila. Hawak ka ng Versatile ang bola, pero ang tanong, mahahawakan ba ng beat ng Alter Ego? Kasi these are waves crashing into Alter Ego's base. Pero Versatile playing that respect card kasi alam nila they don't have to end it quickly. Right now, with their lead, this is mga 12,000 gold lead. Talaga yung lamang ng Versatile against Alter Ego. So they have to play it low and slow kasi alam naman nila yung kailangan talagang gumawa ng galaw ang Alter Ego. And kung gagawa sila ng very risky play, pwede lang suklian tapos sila pa yung makakalamang from that exchange, thus being able to secure this game. But right now, they're just gonna be playing for time kasi Fatal Links na nga yung ginamit with a follow-up of the Fury of the Phoenix para lang i-save si Nino, pero that might be it. Dragon Form goes in, pero ngayon tinatangke na lang ng base yung AFK, pero ito na nga si Afan yung mabibigyan. Wala siyang stocks para sa Appraiser's Wrath and it looks like it's gonna be able to be defended by Alter Ego kasi ito na nga yun. Kaso na Zaman Force sumakto talaga. Blazing Duet has been used but then Afan doing everything he can to keep the creeps minions away from the crystal. Si RP na lang natitira dito para depensa pero ito na nga yung comeback